Tulungan mo ako. Nag-aya ako. Maganda ang itsura. Ikaw na. Yung. Hindi ako makabuntis. Hindi ako mabubuntis. Nakakahiya talagang bagay. Bakit nandito ka? Tatay, alam mo pa na ako ang tatay mo. Pumunta ka sa ospital ngayon din, at ipalaglag ang bata sa tiyan mo. Gawin mo ito. Pero na, ayaw ko. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Sa nakaraan, huwag kalimutan. Ang abo ng nanay mo. Nandito pa rin sa akin. Huwag kang gagawa ng gulo. Kaya sundin mo na lang. Ipalaglag ang bata. Magpakasal ka na. Oo nga, ate. Huwag kang maging ganon. Maging hindi mapagkakatiwalaan at mapagpanggap. Magpakasal ka na. Ako'y mapagpanggap at makasarili. Ikaw ang dahilan kung bakit. Yung 100 milyong halaga ng dot ng Zhang. Pinipilit akong ipalaglag ang bata at magpakasal. Paano nyo? Kayang maging ganito kabastos. Huwag mo akong bigyan ng maraming salita. Ngayon, ang batang ito, kailangan mong ipalaglag. Kahit ayaw mo, kailangan mo pa rin ipalaglag. Tara, ngayon, dalhin mo ako sa ospital. Tara, ayaw kong pumunta. Ayaw ko. Pumasok ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Dali na ang operasyon. Labag ito sa batas ang ginagawa ninyo. Hindi ka nag-iingat. Nakipag-ugnayan ka sa hindi kilalang tao. Ipapalaglag ko ang batang ito para mapanatili ang karangalan ng pamilya natin. Joe. Itong batang ito, siya ang tanging kamag-anak ko sa mundong ito. Hindi ko papayagan na may sino man sa inyo na makasakit. Ito ay hindi nakasalalay sa iyo. Mabilis, isagawa ang operasyon. Direktor Zai, may masama nang nangyayari. May tao sa silid ng operasyon. Pinilit na operahan ang buntis. Dali, punta ka na tingnan. Ano? Tulong. Tulong ko. Tulungan niyo po ang anak ko. Tulong. Tulong ko. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Siya yun. Tatay ng bata. Salamat, Director Zai. Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, hindi ko alam. Nandito ka sa ospital, gumagawa ng ganyang kalokohan. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako, Director Zai. Wow, ang gwapo ng lalaking ito. Simula ngayon, tutuloy ka ng alisin sa medisina. Layo ka. Huwag ko, Direktor Zai. Ako ay inosente. Siya ang may kasalanan. Pinilit niya ako. Dr. Zai, aking kapatid na babae. Siya ang gumagawa ng gulo sa labas. Buntis pa rin siya, at kailangang protektahan pa rin ang tatay ko. Pero ginawa niya iyon para sa kanyang pangalan. Kaya niya ginawa iyon. Akin na iyon. Wala kayong kinalaman dyan. Narinig niyo ba? Hindi ka pa ba aalis? Ikaw, umalis ka na, umalis ka na. Kumusta ka? Gusto mo bang magpa-check? Hindi mo na ba ako nakikilala? Tayo. Nakita mo na ba? Kami. Nakita mo na ba? Ano ba ang iniisip ko? Isa itong panandali ang pag-ibig. Tapos na. Hindi na pwedeng magkaroon pa ng kaugnayan. Wala. Hindi ko pa nakikita. Salamat, doktor. Uunahan na kitang umalis. Tutulungan kitang tingnan. Ayoko na. Hindi ko kayang bayaran ang consultation fee. Hindi ka sisingilin ng bayad. At saka, siguraduhin mong wala ng masama bago ka umalis. Responsibilidad ko bilang doktor iyon. Salamat. Matagal na kaming magkakilala ni Dr. X ng 2 taon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ganito siya kamaamong.
Parang hindi pa siya gaano katanda, dinala siya ng magulang niya. Siguro niloko ka ng kalandian. Pasensya na. Ang payat niya. Nabawi na niya ang nutrisyon. Na-absorb na ng anak niya. Anong klaseng lalaki siya? Ang walang pakialam. Okay ka lang ba? Doktor, salamat. Hindi ko alam kung sino ang babae noong gabing iyon. Sino siya? Baka siya. Katulad nitong babae, nabuntis na ng iba. Talaga namang kakaiba. Iyo ang aking baby. May problema ba? Hindi naman. Malusog ang bata. Ayos na. Sa totoo lang, mag-isa ka lang, na nag-aalaga sa batang ito, magiging mahirap yun. Hindi mo naisip ang mag-abort. Hindi ko talaga magagawa, na mag-abort ng batang ito. Bakit ka nakikialam sa akin? Nagkakamali ka. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang nararamdaman ko lang, sa ganitong mga pagkakataon, yung lalaking iyon ay hindi sasama sa'yo. Hindi siya tatayo sa tabi mo. Hindi siya karapat-dapat na ipaglaban mo ng ganito. Ako ang ina ng bata. Ang pinoprotektahan ko ay ang sarili kong anak. Sandali. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Magkakabit ang mga silid sa kabilang kwarto. Dadaan tayo sa kabilang kwarto. Oh, baby. Nasa harap mo ang tatay mo. Pero hindi siya makikilala ng nanay mo bilang asawa. Pasensya na. Salamat. Ngayon, kung may isang mabait na bata na tutulong sa akin, ipapakasal ko siya kay Zai Yuzhao ng Zai Group. Alagaan siya, mahal siya, protektahan siya, magpapanggap siyang anak kong si Zai, ang nagdagandahang young mistress. At si Zai Yuzhao mula sa Zai Group. Ikaw, matanda na, talagang gusto mong manloko. Hindi ka pa marunong magloko, tanga lang ang gagawin niyan. Yun lang, malinaw na ang lola na ito, nagtatangka lang mag-akyat-akyat, huwag na nating pansinin, umalis na tayo. Sinong tutulong sa akin? Lola. Lola, kumusta ka na? Babae, bata, salamat sa iyo. Talaga kang mabait. Walang anuman, Lola, kailangan mo. Alagaan ang iyong kalusugan. Tatawag ako sa iyong pamilya, para kunin ka nila. Hayaan mo silang dumaan. Huwag na. Nasa harap lang ang apo ko, nagtatrabaho sa ospital. Bata, ang tiyan mo. Siguradong 5-6 na buwan na, di ba? Bakit mag-isa ka? Nasaan ang asawa mo? Naghiwalay na tayo. Ano? Naghiwalay na tayo. Lola, may kailangan pa ako. Uuna na ako. Hanapin mo na lang ang apo mo. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Naghiwalay ka na sa asawa mo. Hindi makahanap ng asawa ang apo ko. Saktong-sakto. Magpakasal kayong dalawa. Tadhana ang nagtagpo. Ang galing. Hindi na, Lola. Wala akong balak magpakasal. Maganda ang apo ko. Sige, tingnan mo muna ang larawan. Ayoko lang tingnan ang larawan. Talagang may kailangan lang ako. Aalis na ako. Sandali lang. Huwag tumakbo. Huwag tumakbo. Ginoo at ginang, may nakalinya na ba ang iyong manugang? Nasa ospital ang mga pinuno ng angkan. Lahat ay naghanda na. Yung batang babae kanina lang. Agad, ipinaalam sa akin ang tungkol sa kanya. Lahat ng impormasyon. HMF, Terra, hanapin si Yuzhao. Ayan siya. Ikaw, yung babae, gusto mo pang tumakbo. Bumalik ka at magpakasal. Pakawalan mo ako. Hindi ako aalis.胡孝有三，无后为大，结婚生子，人生大事，催婚。Yuyo, saan ka pupunta? Puno ng angkan. Lola. Buisit na bata, gusto mo pang tumakas. Tingnan natin kung saan ka pupunta ngayon. Lola, pwede bang dahan-dahan? Maraming tao ang nanunood. Dahan-dahan pa. Hindi ko naman sinaktan ang tainga mo. Ayos na yang matanggal mo. Yujo,
Ikaw ang amin. Ika-18 na henerasyon ng pamilyang Zai. Pero napakabagsik mo. Halos 30 na ang edad mo na. Kailangan mo pa ako. Yung matandang malapit ng mamatay. Nag-aalala tungkol sa kasal. Hindi. Uno. Tungkol sa kasal. Nakadepende ito sa tadhana. Hindi ito madali. Bastos ng bata, ang kapal ng mukha mong magsabi. Kung hindi ka nagmamadali, pwede sana akong 20 anyos kasama ang nanay mo, para lang ipanganak ka. Oo, nakikita ko na. Talagang sinasadya mo. Gusto nilang maputol ang angkan ng pamilya namin. Jinjo. Ang ikatlong tiyahin ay lumalabas ngayon para mamasyal. Lahat sila mas maliit kaysa sa iba. Ako, huwag na kayong magsalita pa. Kakausapin mo lang ang tungkol sa kasal at kapalaran. Tama ba? Kilala ko lang. Isang magandang babae. Ipinapakilala ko sa'yo. Pagkatapos mong makita, siguradong magugustuhan mo. Narito na naman. Lin Feng. Lin Feng. Narito na. Gandang balita. Ginang. May magiging anak na ang pamilya Zai. Anong sinabi mo? Inutusan niyo akong suriin ito dati. Yung tao na iyon. Nahanap ko na. Nakasulat sa mga tala. Na siya yung nakarelasyon ni Kuya Yu sa hotel, mga ilang araw na nakalipas, at saka, kung bibilangin ang mga araw, yung batang nasa tiyan niya, malaki ang posibilidad na anak ni Yuji yun. Naku! Sa mundong ito, talagang may mga pagkakataon na swerte. Sa barangay, may utang, magaling sa. Kaya pala siya iyon. Ako ang ina ng bata, ako ang nagprotekta, ng aking sariling anak. Matagal na ang panahon. Maraming pagbabago ang nangyari sa gitna, ang anak niya. Hindi siguradong si Yuzhao. Yun ba? Pupunta ako sa tao, para sa isang DNA test. Hindi na kailangan. Ako na ang pupunta. Bitawan mo ako. Maging tapat ka sa akin. Huwag kalimutan. Ang abo ng iyong ina. Nasa atin pa rin. Kung hindi ka susunod, ipapakita namin ang urn ng nanay mo, sa harap mo. Lola, yung batang nasa tiyan niya. Talaga akong anak ko. Ay, ang saya. Sa wakas, may tagapagmana na ang pamilya Lee. Nasaan na siya ngayon? Ginoo. May balita. Sinasabing, ang ginang ay dinakip sa daan. Ngayon, nasa Tianhua Hotel siya. Pinipilit ako ng mga tao sa pamilya ni Kiao, na ikasal kay Zing, yung tanga na anak ni Zing. Ano? Agad na utusan ang lahat. Sumama sa akin. Hindi mo ako mapipigilan, kahit nabuhay pa ang nanay ko. Tiyak na ayaw din niya, na magpakasal ako dahil sa kanya. Talagang hindi ka mapagkakatiwalaan. Pero, kung magpapakasal man tayo ngayon, magpapasya ka man o hindi, hindi ka na makakaapekto. Umalis ka. Hindi ko akalain na ang ating bagong kasal ay may ganitong espesyal na paraan ng pagpasok. Ngayon, tawagin natin ang ating bagong kasal para sa kanyang formal na pagpasok. Apo, pumunta ka na at tingnan ang iyong asawa. Anong itsura niya? Sige. Asawa, asawa, asawa. Iyaw na Zai, ito ang asawa mo, at ang iyong biyenan. Mula ngayon, mag-ingat ka ng mabuti, at alagaan sila, ha, lalo na ang matandang babae na ito. Siya ay isang taong may mabuting puso, isang mabuting tao. Matandang babae, tulungan niyo po ako, hindi ko alam ang tungkol sa kasalang ito, bago pa man. Ako ay nagpasya na ang taong gusto ng Zing pamilya, hindi ka na pwedeng magdesisyon, kung oo o hindi, tama nga. Na makapagpakasal sa isang mataas na pamilya tulad ng Zing, malaki at mayaman, kapatid na babae, ito ang iyong swerte. Ang malas na ito ay para sa'yo, gusto mo ba? Maganda ang asawa, gusto ko, hihihi. Nakita mo ba, sabi niya gusto ka niya. Tita, tulungan mo akong tumawag ng pulis. Pwede ba, tumawag ng pulis? Ang ganda ng kasal na ito, bakit ka patatawag ng pulis? Kuya, tulungan mo ako. May batang nasa tiyan ko. Kung magpakasal ako sa Zing, hindi nila ako pababayaan. Tulungan mo ako. Nanghihingi ako sa'yo. Palitan mo itong maliit na mahal ko. Magkaanak ka kay Zing Xiao. Hindi ba maganda? Ayos lang. Kiyaw na Zai, sinasabi ko sa'yo, sumunod ka lang sa apo ko, tapos yan ang kasal.
Baka maisip kong panatilihin ka, buhay ng batang nasa tiyan. Sa ngayon, huwag mo akong sisihin, sobrang brutal. Anong ginagawa mo? Umalis ka na. Huwag mo akong sisihin, sobrang brutal. Ayaw kong magpakasal. Ngayon, kahit nakasama ko, ang bata sa aking tiyan, mamamatay ako. Hindi ako magpapakasal. Talagang walang hiya. Mabait na apo, gusto mo ang asawang ito. Gusto ko, sasabihin niya, ay, hihihi. Ngayon naman, dalhin na natin siya sa silid pahingahan. Hindi pwede, Lola, sabi nila, kailangan magsuot ng singsing para makapasok sa silid, para maging asawa. Tingnan niyo ang apo ko. Ang talino naman, unahin mo munang isuot ang singsing, pagkatapos ay ipadala, sa silid ng kasal. Sige. Tawagin mo ang tao, hawakan mo siya at dalhin dito sa akin. Ayoko. Tumigil ka, akala mo saan ito, gusto mo pang tumakas. Hiyaw Miner, bitawan mo ako. Visit na bata, huwag mong gawing mahirap ang buhay mo. Tawagin ang tao, hawakan niyo siya. Hayaan ang binata, na isuot ang singsing, at dalhin sa silid. Pinindot ng mabuti, na isuot ng asawa ang singsing, at pwede nang bumalik at magmual. Hindi ako ang asawa mo. Kahit na isuot ko ang singsing, hindi rin maaari. Bitawan niyo ako. Hawakan siya ng mahigpit. Huwag. Nahawakan na. Kiyaw na Yengzai. Sino ang nag-utos sa'yo mula pagkabata, na laging mas maganda at mas matalino kaysa sa akin? Ngayon ay magpapasal sa isang tanga. Tingnan mo kung paano mo ako mapapanalo. Bitawan mo ako. Ayaw ko. Bitawan niyo ako. Hawak ng mabuti. Ayaw. Bitawan mo na. Lahat kayo, tumigil na. Lahat kayo, tumigil na. Siya yun. Yung doktor na yun. Okay ka lang ba? Salamat, doktor. Bakit ka nandito? Hindi ako darating. Talaga bang balak mong magpakasal sa iba? Alam mo na ako iyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako. Kaya pala ikaw ang lalaking iyon. Nang ahas na pumunta sa bahay ng Zing. Tawagin ang tao. Ipadala mo siya palabas. Sa inyo lang. Hoy, anong ginagawa nyo? Bakit kayo nananakit? Sumama ka sa akin. Asawa ko. Huminto ka. Nakaaway ang Zing pamilya. Alam niyo ba ang magiging resulta? Huminto ka. Nakaaway ang Zing pamilya. Alam niyo ba ang magiging resulta? Masyadong maliit ang Zing pamilya para humarap sa akin. Malaking salita. Sobrang yabang na batang ito. Bakit kayo nakatunganga pa? Bumangon na kayo. Ipatapon niyo siya sa akin. Sandali lang. Anong ginagawa mo? Dr. Zai. Nagpapasalamat ako sa iyo ngayon, sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero isa ka lang, maliit na doktor. Hindi ka nila kayang talunin. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Hindi kita pinaniniwalaan. Talaga namang. Marami ang mga tao sa pamilya Zing.
Matandang Madam Zing. Pwede akong ikasal kay Zing Xiaoyi. Pero pakiusap lang, palayain mo ang aking kaibigan. Lola, gusto ko ng asawa, Lola. Sige, sige, ibibigay ko sa'yo. Maaari kong pagtibayin ang iyong hiling. Pero itong batang ito, ngayon, kailangan agad na magpatira pa sa akin, at humingi ng tawan, magpatira pa ka. Talagang hindi alam ang panganib. Agad. Gawing bankrupt ang Zing Group. Alam mo ba kung gaano karami ang ari-arian ng Zing Group namin? Ganito kalaki ang lakas ng loob mo. Sabi mong papayagan mo akong mabankrupt, pwede ba? Malalaman mo rin mamaya, sandali lang. Hello. Anong meron? Ng pangalan ni Zing. Nabasag, na bankrupt. Ano? Ng pangalan ni Zing. Nabasag, na bankrupt. Ikaw, sino ka talaga? Sino ako? Hindi ka pa karapat dapat malaman. Pwede na ba tayong umalis ngayon? Sige. Sino ba talaga ang nakasakit sa akin? Anong klaseng problema ang nalikha ko? Pagkakaroon ng pinasok ko. Ikaw lang. Sumpa ng pamilya Kiyaw. Kayo lang. Agad na ipaalam sa mga magulang mo na kailangan kong makakuha ng paliwanag. Kung hindi, pinapahanap ko sa inyo ang Kiyaw sa lungsod ng Jiang. Surprise. Tita. Tito. Kayo. Anong ginagawa nyo? Siyempre para iligtas tayo, ang pangunahing tagapagmana ng ika-18 na henerasyon, magpapasimula ng isang pagtanggap. Hindi lang yun. Naghanda rin kami para kay Nayang Zai, ng isang malaking handog. Halika, maupo ka na. Hindi kayong nasa kalsada, lola ba ito? Hindi ito lola sa tabi ng kalsada. Ngayon, ako na ang iyong lola. Simulan na. Magsimula na kayo. May mga butil sa kama, lahat ay mga doktor. Ilagay ang perlas at onyx. Maganda ang relasyon ng mag-asawa. Ihampas pa ang mga diamante sa kama. Isang anak, pwedeng magkaroon ng 2. Lola, tiyo, siya, at mga tita, huwag na kayong maghampas. Ayaw mo ng mga bagay na ito, tama ba? Walang problema, lola pa rin at hindi ba't naghanda kayo ng limitadong edisyon sa buong mundo, ng susi ng sasakyan, at ari-arian sa bilya, lahat ay inilagay na. Bakit pa mag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay na ito? Ano bang silbi nito? Ay nako, tingnan mo ako, pasensya na, nakalimutan ko lang saglit. Halika na, ilagay mo na ang susi sa ibabaw ng kama. May mga inapo at susunod na henerasyon, lahat ay mayroon. Ipapakita ang titulo ng ari-arian sa gitna, magkaroon ng anak na babae na parang anghel, anak na lalaki, parang si Pan-an. Lola, ang mga ito ay sobrang mamahalin, mahal na anong. Ikaw ay nagdadalang tao ng aming angkan, ang nag-iisang supling mula sa 18 na henerasyon ng pamilya namin. Ikaw ang malaking bayani ng pamilya Zai, mahahalagang mandirigma. Ano ang halaga ng mga ito? Tama nga, manugang. Ikaw ay nagdadala ng sanggol ng pamilya Zai. Ito ay ang tanging tagapagmana ng ika-18 henerasyon. Kung wala ka, kami niyo. Pagdating namin sa ilalim, makikita namin ang matanda, mapapagalitan kami. Pero itong mga bagay, sobrang mahal. Hindi ko pwedeng kunin. Kunin mo na lang ng maayos. Ito ay talagang sa iyo. Walang mali sa sinabi nila. Siyam na po na ako ngayong taon. Dapat matagal na akong nagretiro. Nahihirapan ako dahil walang nahanap na namumuno para sa pamilya Zai. Hindi ko kayang pumikit.
Ikaw ay nagdadalang tao ng anak ng ika-18 henerasyon ng Zai na magiging namumuno ng Zai. At ikaw ang magiging tagapamahala ng namumuno. Tanggapin mo ito. Ngayon ikaw na ang namumuno ng Zai. Lahat ng tao sa pamilya Zai ay dapat magbigay ng galang sa iyo. Hindi pwede. Paano ako karapat-dapat na maging pinuno ng pamilya Zai? Paano mo masasabing karapat-dapat o hindi, dahil sa iyo, na may dalang pamana ng ika-18 henerasyon, sapat na ikaw ay makakagawa, pinuno ng pamilya Zai. At isuot mo, ito ay ibinigay sa iyo ng pinuno ng angkan, magtatangkang hindi mo tatanggapin. Talagang hindi pwede ito, Lola, isuot mo. Magandang araw, punong tribo. Magandang araw, punong tribo. Sige na. Tapos na ang mga gawain. Uuwi na kami. Inaasahan namin ang iyong pag-alis, punong tribo. Ang batang ito. Hindi pa kita nakikita. Ganito kalaki ang eksena, no? Pero, huwag kang mag-alala. Ikaw ang may kontrol sa pamilya Zai. Walang sino man ang mananakit sa'yo. Salamat, Lola, dahil sa batang ito. Swerte lang ako, na makilala kayong lahat. Pero kapag nanganak na ang bata, tiyak na, hindi na kayo magiging ganito kabait sa akin. Pagbaba mula sa kasal, tiyak na hindi mo pa nagagawa. Kain na tayo. May tao. Ihulog mo na ang mga nakahandang pagkain. Lahat ng nakahanda, dalhin mo na. Lola. Liu Hao. Pupunta lang ako para tumanggap ng tawag. Sige, anak. Ang galing mo naman. Nakangahas ka pang makipagtaguan sa isang estranghero, sa harap ng lahat. Mukhang, talagang ayaw mo na, yung nasa tiyan mo, na bata. Yung nasa tiyan ko ay hindi, cute na bata. Naayos ko na magpapasal kayo sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw. Anong ibig mong sabihin? Baka pa nga magmalaki ka pa. Isang dalagang hindi pa kasal, na hindi maintindihang nabuntis. Alam mo ba, sa mundong ito, gaano karaming bagay ang kailangang tiisin? Mga chismis ba ito? Lola, hindi ko yun ibig sabihin. Nababahala lang ako, tungkol sa kasal sa loob ng 3 araw. Baka masyadong madali yan. Hindi sapat ang Engrandi. Naging dahilan ito ng pagdurusa ni Nayang Zai. Huwag kang mag-alala. Sasagutin ko lahat, sa matandang babae. Ngunit, simula ngayon, huwag ka nang pumasok sa ospital. Ang pamilya Zai, isang napakalaking grupo. Naghihintay pa akong ayusin mo yan. Pag-usapan na lang natin mamaya. Ngayon, buntis si Nayang Zai. Para na lang sa kanya. Ngayon, patawarin kita muna. Huwag mo akong pakawalan ng maraming salita. Umalis ka na at umuwi ngayon din. Kung hindi, sisirain ko ang abo ng nanay mo. Para masisi ka, para mapaiyak ka habang buhay. Maganda naman sila sa akin. Pero ang abo ay nanay. Isang kaluluwa na di mapayapa. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari iyon. Talagang sinira ni Li Qing. Sige. Babalik na ako. Lola. Kailangan kong umuwi sandali. Biglang bumaba mula sa kasal. Totoo nga, dapat na akong umuwi para ayusin ito. Liu Hao. Sige, samahan mo siya pauwi. Alam ko. Kailangan kong maghintay ng kaunti bago ako makapunta. Doon sa ospital. May kaunting bagay lang. Ikaw talaga. Walang anuman, Lola. Babalik na lang ako mag-isa. Ayos na iyon. Sige. Hayaan si Tito Zong. Tatay. Nabankrupt na ang Zing family. Bakit tayo makikinig sa kanila? Naparusahan si Kiao Nayang Zai. Kung sakaling hanapin tayo ng lalaking iyon ni Kiao Nayang Zai, ano ang gagawin natin? Ang mga koneksyon ng Zing Group, nandyan lahat, lalo na ang pamilya ng matandang si Zing, ay ang pamilyang Lo sa kabisera. Hindi kailanman, napatay na bata, na walang muwang na batang babae na iyon. Mas hindi tayo pwedeng gambalinin. Ganito pala ang nangyari. Maglakad na, magandang babae. Bumalik na ang Panginoon at ang prinsesa. Sa wakas, ang walang utang na loob na anak, alam na ang pagbalik. Pagbilis mong pumasok dito. Tatay. Anak na walang utang na loob, alam mong bumalik ka pa. Agad, magpakumbaba at magpaumanhin kay Matriarch Zing. Ginoo Kiao, anong ginagawa mo? Anong karapatan ko? Ikaw ba ang nagsasabi niyan? Oh, ikaw talaga yung batang ito. Naghahanap ng ligaw na lalaki sa labas. Tama ba? Magpatira pa kayo kasama niya. Magpakumbaba kayo kay matandang Ginoo Zing. Tatay, hindi siya ang lalaki sa kasiyahan na nakipagtalo. Bahala na kung siya man yun. Agad kang magpatira pa sa akin. Hoy, ikaw. Ayos lang si Uncle Zong.
Huwag mo na siyang kausapin pa. Ginoong matandang Zing, dahil nga sa kasal, ay tapos na. Mas mainam nang huwag ka nang maghabol pa ng sobra, dahil wala kang makukuha na maganda mula dito. Binabantaan mo ako, sinasabi ko lang ang totoo. Hindi talaga, kakompetensya ni Yu Zhao. Mapagmataas, sa ibabaw ng Zing pamilya, mayroon ding Liu pamilya sa Beijing. Huwag mong akalain noong nakaraang beses, may daladalang ilang tao, hindi mo ako pwedeng gawing banta, sobra ka na ba? Hindi ka pa rin nagsasawa sa kahihiyan. Ngayon, bumalik ka agad kay Ginang Zing. Bumalik ka na, magpakaaliw ka bilang asawa ni Zing. Bitawan mo ako. Hindi ako aalis kahit saan. Pupunta o hindi, hindi ikaw ang magdedesisyon. Sinong nandyan? Ngayon, kahit na, Italian mo siya, dapat mo pa rin ibalik siya sa pamilya Zing. Ginoong Kiyaw, kahit na ikaw ay asawa ng nakababatang Ginoo, ama. Ngunit hindi rin pwedeng pilitin. Ang ginang ayaw makasama ng iba, lalo na, buntis na ang ginang, ng anak ng panganay nating Ginoo. At ang panganay nating Ginoo pa nga, ang malaking anak niyo sa pamilya, kumpara sa Lu family sa Beijing. Ano ba siya? Bakit ka nakatungo dyan? Una, dalhin mo itong tao, palabas, saktan mo ng gusto bago umalis. Bitawan mo ako. Tito Zhao, bitawan mo ako. Sige na, tama na. Naiisip mo ba si Shi? Para rin naman sa ikabubuti niya ang ginawa ni tatay. Salamat na lang kay Madam Zing, na may kabuti niyang loob. Kaya niya gustong magpatuloy. Hindi na kailangang sagutin. Mas mabuting bumalik ka na lang sa Zing pamilya. Umalis ka na sa bahay. Oo nga. Sa ganito mong itsura ngayon, ikaw lang ang hindi tumatanggi sa iyo ng Zing pamilya, at gusto ka pa nilang tanggapin. Huwag ka nang magpanggap dito. Huwag kang magpanggap na mabait dito. Nanay, ayos ka lang ba? Kiyaw na Enzai. Parang binigyan kita ng mukha, ha? Paulit-ulit na. Ganyan ang pagtrato mo sa iyong stepmother. Zing na Ofirin. Kailangan mo dalhin ang batang ito, palayo sa akin. Wala na siyang kinalaman. Sa pamilya namin ayos lang. Lola, may asawa na ako muli. Umalis na. Asawa, tayo na sa ating silintuyatan. Lola, asawa, sinasaktan ako. Lola, mabait na ako. Huwag matakot. Nandyan ang Lola. Hindi ba't gusto mo siyang makasama? Pumunta ka na. Hindi, Lola. Wala akong singsing. Sige na. Asawa. Sige, darating na ako. Sinong may lakas na gumalaw sa aking babae? Sinong may lakas na gumalaw sa aking babae? Lola, huwag matakot. Lola. Pasensya na, nahuli ako. Tatay, siya ang lalaki ni Kiyaw na Enzai. Ito na ba yung doktor? Akala ko, may mataas na tao. Alam mo ba, ano itong lugar? Nagmamalaki kang pumasok dito kasama ang tao. Ako ang bahala. Una, pinilit mong magpalaglag ang sariling anak. Pagkatapos, pinilit mo siyang pakasalan ng isang tanga. Ikaw. Karapat dapat ka bang maging ama niya? Buwisit na bata, ilagay mo ang bibig mo, na mas malinis. Lolo Kiyaw, ayos ka lang ba? Ayos lang. Buwisit na bata. Tama bang saktan mo ako? Naniniwala ka ba na kaya kitang buhayin? Hindi ka makakalayo sa Jiangxi. Dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Bitawan mo, Lao Kiyaw. Anong ginagawa mo? May anak ka na, hindi ka mag-aasawa, pero pipilitin mong ikasal ang isang buntis. Tatay. Kayo. Talagang karapat dapat kayo. Nanay, ayos ka lang ba? Bigyan namin kayo ng isang pagkakataon. Huwag na kayong magpatuloy. Pero gusto mong hanapin ako. Huwag kang gagawa ng gulo. May angkan ako sa Shanghai. Yan ay tiyak na. Hindi mo pwedeng suwayin. Sa maliit na angkan na Lu. Hindi ka man lang karapat dapat na magpasuot ng sapatos ko.
Lola, 从今往后， isasara na ang lubro ng tuluyan. Bukod dito, ang dalawang ito, itatapon din sa harap ng lubro, ay mabait na apo. Tara na. Hintayin mo ako. Ibalik mo sa akin ang urn ng nanay ko. Pakiusap. Mabilis. Nanay. Yung sapal mo kanina. Isipin mo na lang na bayad ko iyon sa'yo, sa loob ng maraming taon ng iyong kabutihan sa akin. Mula ngayon, hindi ka na aking ama. Tayo'y nagkahiwalay na. Ikaw. Tara na. Sige. Tatay. Silaw Kiyaw. Sobrang labis na talaga si Mianxi. Paano niya pinapayagan na ganyan tayong apihin? Kailangan natin silang bigyan ng aral. Narinig ko na 3 araw mula ngayon, si Xiao Zai ay magpapakasal sa Beijing sa isang tao. Kung makakapit tayo sa malaking puno ni Xiao Zai, huwag nang pag-usapan si Kiyaw na Yang Zai, kasama ang kanyang wild na lalaki. Sa oras na iyon, ang negosyo ng ating grupo, tiyak na magiging matagumpay tayo. Sa oras na iyon, makakamit natin ang pagiging pinakamayaman sa lungsod. Sinasabi mo, si Zai Xiao, paano natin siya maaabot? May paraan ako. Siyempre, ang anak ko ang pinakamagaling. Kiyaw na Yang Zai, nakahanap ka ng mayamang lalaki. Ano ngayon? Kahit gaano pa siya kagaling, mayroon bang katulad ni Zai Xiao sa Beijing? Talaga bang magaling? Nanay, nandito na kita sa wakas. Ang mga pumanaw ay pumanaw na. Huwag ka nang malungkot. Mamaya, ipapagawa ko na pumili ng magandang araw para ilibing ang ating ina. Huwag ka nang umiyak. Naiiyak na ang puso ko sa sakit. Huwag kang mag-alala. Sila. Pinabayaan kang makipaghiwalay sa iyong biyenan ng ganitong katagal. Kung makikita ko ulit sila, hindi ko sila palalampasin. Salamat sa iyo. Salamat, Doktor. Tawagin mo akong Dr. Zai. Yu Joe. Mabait. Kiyaw na Yang Zai, wala kang kapurihan. Namumula ka na agad. Manugang, sa wakas nakarating ka na. Nanay, dumating na ang manugang mong babae. Dumating na. Yung manugang na babae, itong, kanina, ako, kasama ang iyong, pangalawang tiyuhin, at pangatlong tiya, at ang mga inihahanda, na villa, at resort, at pati na rin ang mga stocks, at may mga magugulong bagay, na kontrata sa paglipat, basta't ikaw, ay pumirma, dito. Ang mga bagay na ito, ay magiging lahat ito ay sa iyo na. Basta nandyan ka, sa itaas, firmahan mo lang. Ang mga bagay na ito, ay magiging, lahat sa iyo na. Tatay, talagang hindi kailangan. Manugang, hindi mo ba ako nirespeto? Itay, ito ang regalo ko para sa iyo. Ako, walang anuman. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nasa tatay, marami pa, mga lihim na yaman. Katulad nito, ang perlas sa Nonay, Golden World, isa lang ang meron. At mayroon pa, ang pulang coral ng Timog Dagat, ay mahigit 10 talampakan ang haba. Tatay, sandali lang. Agad na tawagin ang mga tauhan. Maghanda, lahat, ibibigay ko sa iyo. Ay naku, hindi ko nakita. Medyo pagod na ba ang manugang ko? Ang ingay pa rin. Use how.
Dalhin mo ang asawa mo sa kwarto mo para makapagpahinga. Sa kwarto ko. Siyempre, tutulungan kita sa kwarto. Pagdating ng panahon, ako ang manugang ko. Sa gabi, kung hindi ka pwedeng mag-isa, nandito ako para alagaan ka. Hindi kaya, ako pa ang kailangang alagaan, isang matandang babae. Mag-aalaga ka ba, Lola? Hindi na kailangan. Ako na lang mag-isa, ayos lang ako. Noon yun, noon lang. Ngayon, may asawa ka na, may lola, at tayo pa. Paano mangyayari yun? Kailangan mo pa ng isa, ang hirap naman yan. Joe, anong ginagawa mo? Bilisan mo, tulungan mo siyang makapasok, okay? Huwag mong galawin, ako na. Nasaktan ka ba? Wala. 没关系。 Natatakot ka sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Kaya lang matagal nang walang nagpakita ng ganitong kabutihan sa akin. At saka, alam ko na mabuti ka sa akin. Dahil lang sa batang ito. Yuhao, huwag kang mag-alala. Sisikapin kong ipanganak ang batang ito. Hindi ko gagamitin ang bata para kontrolin ka. Ako, si Zai Yuzhao, ay hindi kailanman papayag na maimpluwensyahan ng iba. Gusto ko sana magkaroon ng anak, pero hindi iyon ang dahilan. Bakit kita tinawag pabalik? Dahil inaalala kita. Kaya kita tinawag pabalik. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko. Yuhao. Ngayon, narito na ako. Yuhao. Ngayon, hindi ako masyadong komportable. Salamat, Yuhao. Talaga kang walang hiya. Halos mo nang saktan ng isang babaeng may dinadala. Magpahinga ka muna. Ikaw naman. Huwag kang mag-alala. Matutulog lang ako sa sofa sa labas. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Nakapagpahinga na ba ang aking manugang? Nakapagpahinga na. Pero, Lola, sa susunod na magdedesisyon ka, pwede bang sabihin mo sa akin ng maaga para makatulog si Nayang Zai sa akin? Masyadong biglaan, makakatakot yun sa kanya. Hindi naman. Alam ko ang charm ko sa apo ko, medyo tiwala ako. Ito, ang inyong engagement ring, lahat, nakaayos na. Ang petsa ay sa loob ng 3 araw. Ito ay ang inyong engagement ring. Lahat ay nakaayos na. Ang araw ay 3 araw mula ngayon.
Ang bilis mong nakatulog. Dati gusto pa kitang pabayaan pumili ng sapatos. Sige, isuot mo muna itong pares na ito. Tamad na pusa. Bakit ka mabait sa akin ng ganito? Bakit mo ako pinapahirapan na magpaalam? Mama, Papa, kumusta na kayo? Tunay nga, ang galing talaga ng anak namin. Sabi mo makukuha mo ang imbitasyon ni Zaishao, at nakuha mo nga. Siyempre naman. Pero anak ko, susunod, kailangan natin si Zaishao. Kailangan kang umasa sa kanya. Kailangan mong makipag-ayos ng maayos. Kung hindi, yung kapatid mong hindi marunong gumalang, ay talagang mamumuhay sa hirap. Huwag kang mag-alala, Dad. Iwanan mo lahat sa akin Pagpasok lang ni Xiao, tiyak na mapapasama ko siya. Ayos, ayos, ayos. Ang anak nating babae, hindi na sayang ang buhay. Ginoo, pumasok ka na. Sabi ng binata, ngayong araw, magbibigay siya ng malaking sorpresa sa'yo. Pakiusap. Xiao na Enray, anong ginagawa mo rito? Bakit ako nandito? Anong kinalaman mo dito? Asong may daga, nakikialam. Siyempre may kinalaman ito. Ikaw ay tao ng pamilya Piao. Ngayon ay may dalang maliit na mahal. Nandyan sa pinakamayamang tao sa bansa, sa kasal ni Zaishao. Hindi ba, nawawalan tayo ng dangal? Anong dangal? Matagal na akong walang kinalaman sa inyo. At saka, may ama ang aking anak. Hindi siya cute. Ito ay tungkol sa mga tao na nagwawala sa labas. Sa huli, naguguluhan at nagiging buntis. Ito ay hindi cute. Anong ito? Pakiusap, linisin mo ito. Mama at Papa, ikaw, hindi mapaggalang na anak. Nagmamalaki ka na itulak ang kapatid na babae mo. Ngayon, umalis ka na dito agad. Kung hindi, huwag kang magalit sa akin. Kung hindi ako magiging masulit sa iyo, kailan ka naging magalang sa akin? Ikaw, walang galang. Akala mo, ito ang bahay mo, kasama ng lalaki, na iyon, ito ay teritoryo ni Zaishao. Naglalakas loob ka bang magpapasuwain dito? Tama, hindi ito bahay ko, pero hindi rin ito, lugar ninyo para magwala. Uulitin ko, tapos na ang relasyon natin, bilang ama at anak. Kung sasaktan mo ako ulit, mag-uulat ako sa pulis. Mag-uulat ka sa pulis. Mag-report ka na ngayon. Tingnan natin kung gaano sila kabilis dumating. Mas mabilis pa ang aking kamay. Sino ang may lakas na galawin ang aking manugang? Subukan mo. Sino ang may lakas na galawin ang aking manugang? Subukan mo. Sino kaya ito? Mukhang taga-Zay pamilya. Siguro ito ang matandang ginang. Matandang ginang. Lola. Anak. Nandito na si Lola. Pasensya na at nalita ko. Walang anuman, Lola. Ganito na ang nangyari. Sinasabi mo pang walang anuman. Ang bait mo talaga. Paano nila magagawa yan? Sino nandyan? Hulihin niyo ang mga taong to, at dalhin sa himpilan ng pulis. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Ikaw, matandang babae, alam mo ba, na ako ay inanyayahan ni Zaishao, bilang mahalagang bisita, at naglakas loob kang ganyan ng trato sa akin. Maniwala ka o hindi, ipapagawa ko kay Zaishao. Napaalisan kayong lahat, tama, HMPH. Itapon mo ako. Huwag mong sabihin wala kayong kakayahan, kahit na si Zai Yuzhao, na mismo ang dumating. Hindi siya manggahas na sabihin sa akin, kahit isang salita. Oo nga, wala si Zaishao, kaya syempre ikaw ang masusunod, yung batang babae na may kapangyarihan. Lumapit kayo, paghampasin niyo siya, opo. Huwag kang lumapit, pagdating ni Xiao, hindi namin kayo palalampasin. Sumugod na. Sugod.
Saktan mo ako ng todo. Miner. Miner. Hindi niyo pwedeng saktan ang aking Miner. Nagmamalaki kayo sa dami niyo, na inaapi kami dahil kakaunti kami. Tatawagan ko ang pulis ngayon. 3 tao nang aapi sa isang buntis. Tapos naglakas loob pang magsabi na tatawag ng pulis. Kung may tatawag, kami ang tatawag. Dalhin niyo sila lahat sa himpilan ng pulis. Bitawan niyo ako, Kiyo na Enzai. Ikaw na tao, hindi mo pa ako pakakawalan. Dalhin mo na. Assistant Lin, dumating ka sa tamang oras. Itong matandang babae, ayaw tayong paalisan. Ang tanong ko ay galing sa'yo. Ginagahasa nila ako. Iyon ay pananakot sa'yo. Matandang babae. Malapit na. Kung hindi matanda, ano ka pa? Sino ka? Anong pakialam mo? Ipakikilala ko sa'yo. Itong tao, siya ang binatang galing sa Zai Group. At ang sinasabi mo kanina, na matandang babae, ay ang lola ni Zai Xiao. Tulong sa pamilya. Tulong sa pamilya. Tulong sa pamilya. Ano? Siya nga si Zai Xiao. Ang pinakamayaman sa buong bansa, si Zai Yuzhao. Pasensya na. Nahuli ako. Walang anuman. Paano mangyayari yun? Si Kiao na yung Zai na batang ito. Paano siya magkakaroon ng ganitong swerte? Nanalasing ko sa hotel. Ang nakilala niyang lalaki, ay ang pinakamayamang tao sa bansa. Tiyak na hindi totoo. Ito ay totoo. Hindi maaaring mangyari. Siyempre ikaw, ginawa mo ito para manalo sa akin. Kaya nagsinungaling ka, di ba? Hindi ako naniniwala. Hindi ko talaga ito paniniwalaan. Palayasin mo silang lahat. At saka, ibigay ang pamilya Kiao. Ganap na pinatay mula sa mundo ng negosyo. Ay naku, Zai Xiao. Katatapos lang namin na hindi makita ang tunay na halaga. Oh, tama nga. Tingnan mo, dahil ako'y anak ng iyong tunay na ama. Hindi mo rin kami pwedeng gawing walang halaga, na bankrupt na. Oo nga, salamat, Xiao. Sa huli, kami rin ay mga kamag-anak sa nakaraan. Kung mawala ang pamilya Kiao, ano na ang mangyayari sa kanya? Wala na rin siyang pamilya sa kanyang bayan. Paano siya makakatayo sa sarili niya pagkatapos nito? Paano tayo makakatayo? Oo. Mga kamag-anak tulad ninyo. Huwag na lang. Simula ngayon, ang pamilya ko, ang Zai, ang magiging pinakalakas na sandigan niya. Isalba na. Salamat, Xiao. Gago. Huwag nang malungkot. Simula ngayon. Hindi ba't nandito pa rin ako? Salamat sa'yo. Ang bait mo talaga. Malapit nang magpakasal sa iba. Sabi ko na nga. Huwag mong sasabihin ng salamat sa akin. Sayang lang talaga. Yung seremonya ngayon, na espesyal na inihanda para sa'yo, ng kasalan. Dahil sa kanila, ganito na ang nangyari. Sinasabi mo ba na ang kasalang ito ay espesyal na inihanda para sa akin? Wala bang iba maliban sa iyo? Wow. Wow. Alam ko. Hindi pa tayo matagal na magkakilala. Kaya hindi pa kita ganap na mapagkakatiwalaan. Sa totoo lang, tungkol sa pagmamahal ko sa iyo, ako ay tapat. Pero handa akong ialay ang buong buhay ko, para sa iyo. Patunayan ko sa iyo, mahal kita. Gusto mo bang pakasalan ako? HMM. Oo, gusto ko. Halikan mo ako, halikan mo ako, halikan mo ako. Sige na, ang aking magiging asawa. Mahiyain.
昏倒，好想和你拥有一个家，这一生最美的梦啊，有你陪伴我横闯天涯。Ngayon, anong gagawin natin? Balak naming samantalahin ang pagtitipon na ito, para makipag-ugnayan kay Zayao. Ngayon, ayos na lahat. Sino ang nakakaalam tungkol kay Kiao na Yang Zai? Na lalaking ito, ay si Zai Xiao. Nangyari na ang lahat, ano pa ang magagawa? Ang dahilan kung bakit si Kiao na Yang Zai, ay paborito ng pamilya Zai, ay dahil sa kanya, yung bata sa tiyan. Basta't makabuo ako, ng anak ni Zai. Ayos lang ang krisis ng pamilya Kiao. Lahat ay, madaling masosolusyonan. Tama si Miller. Kukunin ko ulit. Tingnan mo lang ako. Anong nangyari? May problema ba ang bata? Walang problema. Kaya lang sa tingin ko, masyadong masigla ang batang ito. Sobrang nahihirapan ka. Hindi naman mahirap, para sa iyo, isinilang ko ang batang ito. Masaya ako. Ginoo, nabili na ang mga bagay. Anong mga bagay? Tingnan mo at malalaman mo. Halika. Ang ganda ng mga damit na ito. Ang ganda ng mga damit na ito. Bumili ka ng napakaraming damit, bakit naman? Para sa mga anak ni Zai Yuzhao. Isang set ang isusuot, isang set ang itatapon. 2 bata, doble ang kailangan. Sobrang. Baby. Talaga kang maswerte, dahil may ganitong tatay na mahal ka. Oh, tama nga. Naisip ko na nga. Ang pangalan ng ating anak. Isang anak na babae na ang pangalan ay Nian Nian. May isa pa kaming anak na babae. Pinangalanan naming si Si. Paano mo nalaman? Parehong babae ang 2 anak namin. Dahil gusto ko talaga. Maging kagaya mo, maganda. Isang mabait na babae. Hindi pa sapat ang 2. Ikaw ay isang walang hiya. May tao. Wala akong nakikita. Sana may mahalagang bagay ka. Sige. Pupunta na ako ngayon. Doon sa ospital, may isang mahalagang pasyente. Kailangan ng operasyon. Kailangan kong pumunta roon. HMM. Hoy. Sopas na niluto para kay Yuzhou. Mukhang nakalimutan kong ibigay sa kanya. Kaya't dalhin mo na lang ang sopas. Ihatid mo na. Lola. Hindi mo lang. Palaging nandyan, di ba? Matanda na si Lola. Kanina, wala akong nakita ng malinaw. Pero na, punta na tayo para ipinadala ng asawa mo ang sabaw. Salamat, Xiao. Ito ay para sa iyo, na espesyal na inihanda, kape. Lumabas ka. Salamat, Xiao. Salamat, Xiao. Huwag kang maging masyadong mabagsik sa kanya. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok sa opisina ko?
Salamat, Xiao. Agad na ipatawag ang gwardya. Zai Xiao, talagang gusto kita. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Bitawan mo ako. Zai Yunjo, anong ginagawa niyo? Zai Yunjo, anong ginagawa ninyo? Lola, Nayang Zai, bakit kayo nandito, kung hindi ako dumating? Hindi ko alam na, kaya ninyong gumawa ng ganitong kalokohan. Nasa tiyan ni Nayang Zai, babae ka pa rin sa anak mo. Paano mo nagawa, itong bagay na ito? Li Anshi, hindi ito totoo. Lahat ito ay isang pagkakamali. Anong pagkakamali? Zai Xiao, kaninang ikaw talaga, ang umaatake, tumahimik ka na. May kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Nayang Zai. Nayang Zai, anong nangyari sa'yo? Masakit ang tiyan ko. Huwag kang matakot, dadalhin kita sa emergency room agad. Halika. Buwisit na bata, kung may mangyari sa aking manugang, isirain ko ang iyong ulo, sisirain ko ang iyong ulo, ihuhugot ko ito. Talagang akala mo'y may bata, sa tiyan mo. Kaya't ginagawang, susi ang balahibo ng manok, tungkol sa mga lalaki. Hindi lang isang bata, ay makakapagpanatili. Lalo na't ang lalaking ito, ay si Zai Yuzhao. Bakit hindi pa nagigising si Nayang Zai? Ikaw pa ang may mukha para magsalita. Hindi mo ba alam na ang mga buntis, ay hindi makatiis ng kahit kaunting stress, tapos nagawa mo pang gawin yan? Gusto mong tikman, kung sariwa o hindi ang labas, ng pagkain. Lola, wala naman kaming masyadong ugnayan. Kahit anuman, hindi ko alintana. Sa totoo lang, binababalaan kita. Kung madray gising ang aking manugang, ay mabuti. Kung hindi siya madray gising, huwag kang mag-alala. Nayang Zai, okay ka lang ba, anak? Huwag mag-alala. Walang masama sa bata. Ngunit ang nangyari ngayon, ay talagang isang palabas, na sinadyang itanghal ni Kiao Miner. Ang dahilan ay, upang paghiwalayin ang ating damdamin. Nandito na ang tao. Ngayon, sabihin mo ang iyong mga salita. Ano ba talaga? May ginawa ba sa iyo? Sigurado ka bang gusto mong ipaalam ko? Sige lang, talagang wala silang ginawa sa akin. Sabi niya, si Nayang Zai ay buntis pa. Ito ay isang napakahalagang panahon. Inimbitahan ako, magkikita tayo sa hotel mamaya. Haaya mong magsalita ng hindi totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Salamat, Xiao. Huwag mong gamitin ang pagkakataong nandito ang mga nakatatanda para sabihin sa akin ang mga salitang ito. Kalimutan mo na lahat ng sinabi ko. May ebidensya ako. Anong? May ebidensya ka pa? Oo, may recording ako. Yuzhao, ano bang nangyayari dito? Gumawa ka ng ganyang bagay. Naisip mo ba ang asawa mo, at ang dangal ng pamilya namin? Lola, ako, Lola. Gusto kong magpahinga sandali. Hindi mo pa ba ilalabas ang babaeng ito, na walang galang? Iwanan mo siya dito. Gusto mo bang masyado akong mahaba ang buhay? Naiintindihan ko, Lola. Iyak na. Yung mga sinasabi niyang mahal niya, ay niloloko lang ako. Pero ako'y naniwala. Hinahamon mo ang kamatayan. Ayokong mamatay. Gusto ko lang makasama si Xiao Xiao sa isang kasunduan. Ayaw ko. Gusto ko lang makipagtransaksyon sa iyo, Zai Xiao. Gawin ang isang kasunduan. Sa iyo. Maaari akong makipag-usap kay Nayang Zai para ipaliwanag ang lahat.
Ngunit umaasa ako, na iwanan mo ang buong pamilya Kiyaw. Sa huli, siya ay isa ring tao ng pamilya Kiyaw. Ang taong nakipag-usap sa akin tungkol sa kondisyon, ay itinapon na sa karagatang Pasipiko. Nakipag-usap sa akin tungkol sa kondisyon. Talagang walang takot sa kamatayan. Tawagin ang tao. Dalhin niyo rito, saktan niyo ng isang beses. Ibalik mo sa harap ng bahay ng pamilya Kiyaw. Zai Yuzhao, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Ate ako ni Kiyaw na Yang Zai. Bitawan mo. Nayang Zai may dapat kayong pag-usapan. Ayusin niyo ng mabuti. Huwag kang magalit dahil sa ibang tao, na nagdulot ng sama ng loob. Bastos na bata, dapat mong alagaan ang aking manugang. Kung may mangyari sa aking manugang, anong nangyari sa ako? Tingnan mo kung hindi kita paparusahan. Pasensya na. Ako ang nagpabahala sa'yo. Walang problema. Sumpa ko. Kay Joe Miner, walang kahit anong relasyon. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong itanong, sa buong ospital at sa lahat ng tao. Nakita ng lahat noon. Nung kanina lang narinig ko na. Huwag kang masyadong kabahan. Hindi mo alam. Gaano ako kitapat na may mangyari sa'yo. Ikaw at ang bata. Sa puso ko, sila ang pinaka hindi mapapantayan. Sinasalita ko. Ako, si Zai Yuzhao, sa buhay na ito, ikaw at ang bata lamang, walang ibang tao. Naniniwala ako sa iyo. Nanay. Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Bakit ganito na ang mukha ko? Nanay. Si Kiyaw na Yang Zai at Zai Yuzhao. Sobrang labis na sila. Talagang pinagbubugbog nila ako ng ganito. At pinalayas pa ako mula sa paaralan. Simula ngayon, wala nang ibang tao. Nais na makasama kami. Hindi mapaggalang na anak. Bakit ganito ang labis na pagpatay? Ano ang layunin? Sa huli, ako pa rin ang kanyang tunay na ama. Hindi ba siya natatakot sa kidlat? Ano bang kinatatakutan niya sa kidlat? Tama na, Dad. Sobra na ang pagtanggap mo sa kanya. Dahil dito, siya ngayon, ay nagiging mayabang, at ginugulo ang ating pamilya. Para sa kanya, tama na ang ginawa natin. Ngunit siya'y umaasa sa, naging babae siya ni Zai Yuzhao. Anong ginawa niya sa akin? At pati na akong sinuntok. Sige na, huwag ka nang umiyak. Bukas pupuntahan ko siya. Hindi ko siya pwedeng palampasin. Kahit ano pa ang sabihin niya, wasakin ang lahat ng mayroon tayo ngayon. At sirain ito. Tingnan mo. Ito si Yuzhao, sa kanyang batang larawan. Noong panahong iyon, buhay pa ang kanyang ina. Palagi siyang pinapagawa, na parang maliit na babae. Noong bata siya, ang ganda-ganda niya. Nayang Zai. Nayang Zai. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na pumasok? Sino yan? Sino yan? Nayang Zai, tulungan mo na lang si tatay. Oo, Ninong. Kumpanyang Kiyaw. Pero ito ang aming pinaghirapan. Hindi namin pwedeng hayaan na si Zai Yuzhao ang sirain ito. Lahat ng ito ay dahil sa inyo, na pinili ninyo. Kung sana sa mga nakaraang taon, tinuring mo ako, tunay mong anak, at naging mabuti ka sa nanay ko. Hindi sana umabot ang mga bagay, sa ganitong sitwasyon ngayon. Naaalala mo ba, ako ang iyong tunay na ama. Alam ni tatay na nagkamali siya. Ayaw mo na, hindi mo ba ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Pasensya na. Hindi ko magagawa. Babalik agad ang bodyguard. Kung ayaw mo, magdulot ng problema sa sarili, mas mabuting umalis ka na. Lola, umalis na tayo. Sige. Nayang Zai. Gagawin mo talagang ganito kalupit, ganito ba talaga? Hindi makakaahon kahit sino. Mga kaibigan. Mga kaibigan, oh, tingnan nyo na. Itong walang utang na loob na babae, pinilit niyang pumatay sa sarili, tunay na ama ko. Mga kaibigan.
Tingnan nyo nga. Itong walang utang na loob na babae, pinilit patayin ang sariling, tunay na ama. Mga kaibigan. Noong una, ikaw ang nag-udyok na umalis kami ng nanay ko. Ikaw din ang nagpasya na putulin ang relasyon. Ngayon, pinipilit mo akong sumunod sa iyong moral na pamantayan. Shaolin, paano mo? Nagawa yan na walang kahihiyan. Noong una, kahit na may pagkakamali si Dad, pero sa huli, siya pa rin ang iyong tunay na ama, bilang anak na babae, kung hindi magpapakasaya sa magulang, kundi mananakot pa sa iba, para kaming pinapatay nila ng tuluyan. Ganyan ay mapapaso tayo, sa kidlat. Mga kaibigan, tama nga. Mahal na mga netizens, kayo na ang humusga. Mula pagkabata, tayo'y naghirap. Para sa aming anak na babae, na inalagaan mula sa dumi at ihi. Upang magkaroon siya ng mas magandang buhay, pero nagbigay na ng lahat ng lakas sa. Ipinakasal siya sa pinakamayamang tao sa bansa, Pamilya Zay. Hindi ko inasahan. Ngayon ay kasal na sa Pamilya Zay, bigla na lang siyang hindi kumikilala. At pinapayagan ng Pamilya Zay, binili nila lahat ng kumpanya namin. Lahat kami ay nitong aliens sa kalsada. Nasa kawalan na kami. Sabihin niyo, ito ba ay gawa ng tao? Patawad, hindi kita pinabayaan. Sa loob ng maraming taon, hindi ka nakaranas ng saya. Sa halip, kasama ko kang nagdusa. Hindi kita masisisi. Kung may masisisi, tayo'y sadyang malas. Nakatagpo ng ganito, isang walang konsensya. Ayos ka lang ba? Tunay na anak, tunay na ama. Bakit ka nagpipicture? Agad kayong umalis dito. Pinipilit akong mamatay, Ginoot Ginangshi. Alam kong galit ka, pero, Nayangzay, wala namang magagawa si Papa, basta't ikaw. Payagan si Shi na pakawalan si Kiao. Ngayon, tungkol sa nangyari, para bang walang nangyari. Oo, ni Tengzi, lahat kami ay isang pamilya. Ayaw din namin, na ay upload ang mga video na ito. Lahat ay ilalagay sa internet. Lola. Tayo na. Ayaw ko nang makipag-ugnayan sa kanila. Sige, pero na. Nayangzay. Ganito ba talaga ang pagiging walang pakialam sa pamilya? Pinipilit mong patayin ang sariling anak na babae mo. Ganito ka ba talaga, maging ama sa isang tao? Umalis ka na. Nayangzay ah. Tulungan mo na ulit si tatay. Nayangzay. Oo, Nayangzay, nakiusap din ang tita mo. Huwag mong sisihin ang tatay mo, kung ayaw mo sa akin. Agad akong umalis sa pamilya ni Kiao, pero hindi mo pwedeng sirain ang pamilya ni Kiao. Ni Anshi. Tulungan mo si Papa. Ni Anshi. Ayos lang ba si Ni Anshi? Sa North. Kahit ang babae ko ay magtatangka, talagang hindi alam ang buhay at kamatayan. Agad na ipasa ang utos. Gusto kong mawala ang pamilya Kiao, nang tuluyan mula sa pamilya Jiang. Sa buhay na ito, huwag nang maglakad sa Jiang kahit isang hakbang. Use how, huwag kang masyadong lamabisa, hilahim. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, Liu Zhou. Bitawan mo ako. Tara na. Bitawan mo ako. Zai Yuzhao, putang ina, anak ng ulol na ito. Siguradong maghihiganti ka. Kiao Nayangzay, anak ng ungrateful na babae. Sinasaway kita sa anak mong ipapanganak. Mama at Papa, gising na kayo. Kiao Nayangzay, kailangan kong magbayad ng halaga. Tulungan mo akong gawin ito. Kapag natapos na ang trabaho, bibigyan kita ng 10 milyon. Yinang, Kiao, narinig ko na ang inyong pamilya ay nalugi na. 10 milyon. Kaya mo bang ilabas yan? Hindi yan dapat ikabahala mo. Basta't sundin mo ang sinasabi ko. Walang mababawasan sa iyo. Sige. Kiao Nayangzay. Patay ka na. Nais ko lang.
Nasabihin mo na ikaw ngayon, mahahalagang tagumpay, mabuting tao, ng pamilya Zai. Ngayong araw, ang gusaling ito. Sa hinaharap, kung gusto mong kumain ng maanghang, dito ka pumunta, yung maanghang dito. Talagang espesyal. Salamat, Lola. Bakit ka magpapasalamat? Pagkatapos kumain, ipapadala ko dito ang general manager. Sama kita, lalabas tayo para maglibang. Yujo, gusto kong pumunta sa banyo. Sasama ako sa'yo. Babaeng banyo. Ikaw, isang malaking lalaki. Anong gagawin mo doon? Sasamahan ko ang manugang. Salamat, Lola. Salamat sa anong bagay. Inaalagaan kita. Masaya ang matanda kong babae. Dahan-dahan. Dahan-dahan, dahan-dahan. Hindi na kailangan. Mag-ingat ka. Lola. Lola. Lola, anong nangyari sa'yo? Lola. Hoy, Yuzhao, dali ka rito. Lola siya. Hoy, Yuzhao, bumilis ka. Lola siya. Anong nangyari? Dayengzai. Dayengzai. Lola. Lola. Anong nangyari sa'yo, Lola? Yuzhao. Paalaala mo si Nian Nian. Anong nangyari kay Nian Shi? Si Nian Nian ay naipit sa isang estrangerong lalaki ang umalis kasama. Ikaw, bilisan mo. Kailangan kong mahanap si Nian Nian at ang aking apo. Ibalik mo sila sa akin. Sige. Lola, mag-relax ka. Alagaan mo ang lola ko. Iutos mo na. Isara ang buong lungsod. Dapat sa loob ng 20 oras. Ibalik mo sa akin ang may bahay. Oo. Yung kailangan mo, nahanap ko na. Ipapadala ko na ngayon. Sige. Kagagaling lang ng 2 minuto. Pinakamayamang tao sa buong bansa, kumpanyang Zai, Dr. Zai, ang kanyang asawa, ay nakidnap at nawawala. Si Zai Xiao ay nag-utos sa buong lungsod, na sino man ang makakahanap sa kanyang asawa, ay bibigyan ng gantimpalang 100 milyon. Hindi ko akalain na ikaw ay mahalaga, 100 milyon. Isang bilyon. Sinasabi mo ba sa akin na humihingi ka ng sobra? Ako lang ang humihingi sa'yo ng 1 bilyon. Sapat na yun. Ikaw ang nagbanta, pero si Kiao Naengzai, si Zai Yuzhao, na asawa, alam ko na siya. Hindi ako tutulong sa'yo. Huminto ka. Huminto ka. Bakit mo ako binibihag? Bakit? Sobrang mas maganda ako kaysa sayo. Bakit ganon? Bakit ako ang nag-initiate kay Zai Yuzhao, pero itinulak niya ako palayo? Hindi lang iyon. Pinatay pa ang mga magulang ko. Bakit naman? Bakit ako palaging walang-wala? Samantalang ikaw ay nagiging mayamang asawa dahil lang ba sa laman na ito sa tiyan mo? Dahil kay Yuzhao, hindi kailanman, ito ang batang ito, kundi ako. Huwag kang masyado, maging mapagmataas, ngayon. Hayaan kitang, mabuhay na mas masahol pa sa kamatayan, papawikin mo siya sa akin. Sabi mo, Ginang, sa lumang bahay sa labas ng bayan, sige, agad mong utusan, lahat ng tao pumunta.
Bibigyan kita ng 10 minuto. Bilisan mo. Oo. Ano ang gusto mong gawin? Ano? Hindi ba't ang mga anak ay may halaga sa kanilang mga ina, kaya't ako ay aalisin ang bata sa iyong sinapupunan. Hayaan mong unti-unti kang malumbok sa kawalang pag-asa. Sa huli, 3 namatay. Huwag, huwag. Pakiusap, tulungan mo ako. Huwag nang lumaban. Walang darating. Para iligtas ka. Pumunta ka na. Yunhao, tulungan mo ako. Tama na. Naiyangzay, huwag kang lumapit. Huwag mong saktan siya. Ano ang gusto mo, kaya kong ibigay sa iyo. Pero may isa akong hiling. Ilagay mo si Naiyangzay. Sige. Kaya ibalik mo sa akin ang lahat ng pag-aari ng pamilya Kihaw na nasa iyo. Hindi lang iyon, kailangan ko ring maghanda ng sasakyan para makaalis ako. Kung hindi, papatayin ko siya. Sige. Sinasabi ko sa iyo, hindi pwede, Zailu. Hindi mo siya pwedeng pagbigyan. Tumahimik ka. Mag-isip ka ng mabuti tungkol sa bata sa tiyan mo. Ayaw mo bang isipin siya? Sumama ka sa akin. Lumayo ka, Naiyangzay. Huwag kang lumapit. Nasaan ang sasakyan? Sasakyan. Nasa labas ang sasakyan. Tara na. Dali, dito ka. Bitawan mo ako. Yunhao. Ako. Masakit ang tiyan ko. Bata. Ang anak ko. Maghanda ng sasakyan papuntang ospital. Naiyangzay. Walang anuman. Pupunta na tayo sa ospital. Ipinagkatiwala niya ito sa iyo. Bitawan mo. Kapit lang. Yunhao. Nang minsan, huwag matakot. Nandito ako. Siguradong hindi ka masasaktan. Huwag matakot. Huwag matakot. Nang minsan. Para maiwasan ang emosyon, mas mabuting huwag ka nang pumasok. Yunhao, anong nangyari? Lola, bakit ka nandito? Ay naku, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Walang silbi na. Tanungin kita tungkol dito. Kumusta na? Lola, mag-alala ka. Si Naiyangzay at ang bata, siguradong walang masama. Narinig ko na, nang dumating sila, lahat ng suot nila ay dugo. Paano pwedeng walang masamang nangyari? Bodhisattva, asawa ko. Isang buhay, hindi kailanman gumawa ng masamang bagay. Pakiusap. Tiyak na tulungan mo ako, ang aking manugang, na mag-ina ay ligtas. Kumusta ang asawa ko? Malubhang pagdurugo ng buntis. Kailangan kong pumunta agad sa blood bank para kunin ang dugo. Malubhang pagdurugo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko pa ito. Siguradong walang magiging masama. Binabati ang ina at anak sa kanilang kaligtasan. Nanganak siya ng kambal, 2 magagandang batang lalaki, 2 mahal na apo. Napakabuti. May mga tagapagmana na ang pamilya ni Zai. Dalhin mo sa akin ang mga bata para yakapin. Nasaan ang misis ko? Bakit hindi pa siya lumalabas? Salamat sa pagod mo, asawa. Hindi naman masyado. Nobyo at nobya, lumapit pa kayo ng kaunti. Lapit pa tayo ng kaunti. Sige, ngayon, magbawas ako. 3, 2. Siyempre. Sandali lang. Dito sa atin, mayroon pang 2 apo dito. Magpapakuha tayo ng larawan ng sabay-sabay. Sige na. 1, 2, 1, talong. Bakit sila nakapagpakasal? Bakit, yung walang kwentang babae, mas masaya siya kaysa sa akin? Bakit? 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 Nagka-episode na ang pasyente, ibalik mo siya, pakawalan mo ako, pakawalan mo.
Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Ako ang tunay na ginang na si Zai.